Senator Frank, kung mag-resign ngayon si VP Sara, ngayon na wala pa po yung articles of impeachment in the House, so ngayon wala nang i-impeach kasi nag-resign na yung impeachable official. Ano po naman ang magiging epekto nun? Kasi nga hindi ka nahantong sa trial, so wala na itong mga pinag-uusapan natin. Ano po ang inyong basa doon? Magandang tanong po yan at ang Korte Suprema lang ang makakapag-decide yan. Kasi sasabihin ko kung ako pong abogado ni Vice President Sara, hindi na po pwede siyang lilitisin sa impeachment court dahil lang po hindi na siya impeachable official kung hindi pa nag-umpisa ang trial. So sasabihin ko, wala na kayong jurisdiction. Ang may jurisdiction yan, ombudsman. So yan po magiging argumento kung ako pong abogado ni Vice President Sara. Okay, so dalawa po itong aspeto, dalawa pong pagkakataon. Mag-resign even before the votation on the articles of impeachment and the committee report, or resign right after po na right after the votation or before the transmittal in the Senate, or even pag-transmit sa Senado, hindi pa na-convene yung impeachment court, mag-resign na ako. Paano ho kaya naman yun? Ay, yan na nga sinasabi ko. Ted, opo. Ted. Yun pong resignation before the impeachment complaint is filed, referred in the Senate. Sa akin po, malaking argumento in favor of Sara. the impeachment court, na in favor of Sara, na hindi na siya pwedeng iharap sa isang impeachment trial dahil po nag-resign na siya bago magkaroon ng referral sa Senado. Ngayon, kung na-refer na sa Senado at mayroon ng jurisdiction ng Senado, may laban na sabihin kahit nag-resign ka, nag-acquire na kami ng jurisdiction, pwedeng ituloy ang kaso for purposes of perpetual disqualification. Ibig sabihin, may prinsipyo kami mga abogado, once jurisdiction is acquired, you cannot lose, the jurisdiction is not lost. Dahil po sa ginawa ng isang akusado, you cannot benefit from your own misdeeds. Alright, so ibig sabihin po, Senator Frank, kung ang magiging desisyon man lamang din po ng Vice Presidente is to resign, she might as well resign before the transmittal in the Senate. Tama po yan. Mas marami siyang argumento in her favor. Opo. Kung ba dumating na yung articles of impeachment in the Senate, ano ho ba ang rules ng Senado tungkol do sa sinasabing convening of the Senate into an impeachment court? Meron ho bang mga pinapayagan dyan, gaya ng dati na mga parang motion to dismiss, o pagbobotohan pa ba kung sila ba ay magko-convene into an impeachment court, sir? Pagbobotohan yan, ngunit ang tungkulin ay nasa ilalim ng saligang batas. Wala pong choice ang Senado. Hindi po pwedeng i-dismiss. Hindi po pwedeng ipagpaliban ng isang taon at naghusga na dyan ang Korte Suprema. Ang sinabi, nasa discretion, must be a reasonable time. Kaya sinabi ni Senate President Soto, he will immediately convene. Yan po ay tungkulin ng Senado sa ilalim ng ating saligang batas. Uulitin ko lang, hindi po pwedeng sabihin na binaliwala na yung i-dismiss yung impeachment complaint. Yun po ay maliwanag at may pananagutan ang mga senador kung hindi po nila i-convene ang impeachment court. Ngayon, ano ang proseso? Pagdating po ng impeachment complaint sa Senado, mayroon pong motion to convert the Senate or to convene the impeachment court. Dahilan po, ang Senado ay isang legislative body at ang tungkulin sa impeachment court ay isa pong karagdagan, dagdag sa kanilang tungkulin. Kaya kailangan po mayroong motion to create the impeachment court. Ngayon, pwede bang harangin ito? Sa aking tingin po, hindi po pwedeng harangin yan ng sinumang senador. At yan po ay pwedeng dalhin sa Korte Suprema at yung sinasabi natin sa mga abogado, hingi ng writ of mandamus.
Ibig sabihin, pwedeng utusan ng Korte Suprema ang Senado na sasabihin sa ilalim ng ating saligang batas mayroon po yung tungkulin upang buuhin yung impeachment court at umpisahan forthwith ang trial. Aray ko. So, Senator Frank, so ito lang po, no, kagaya nga nung ating napanood during the time ng unang impeachment po, dapat mag-convince sila through a motion, pero kapag may kumontra dito at magkaroon ng mga question na naman po, debate, pwede pa rin itong ilapit ng Supreme Court, which will cause another delay kung sakasakali. Ano ho ba ang magiging papel dito ng presiding officer kung may Ang presiding officer, kung siya po'y naniniwala na ito po'y tungkulin sa ilalim ng saligang batas, he must convene. Tungkulin po niya. Ang sinasabi namin yan ay ministerial duty. Wala pong choice kung hindi to convene. Ulitin ko lang, yan po ang sinatawag nating walang diskresyon at ministerial. Kung hindi po nila i-convene, yan po mayroong sinasabing grave abuse of discretion at pwedeng i-correct ng Korte Suprema yan. Apo, kung sakasakali. Kung ikaw ang presiding officer po dito, kapag ho ba may nagmosyon against doon po sa convening of the Senate into an impeachment court at dineklara mong out of order yon, pwede ho bang ganun yon? O pwede rin pong kapag po may nagmosyon na hindi tayo mag-convene dito at pumabor dito yung iba at manalo yung majority vote dito, out of order ho ba? Yung paano ho yan kung kayo pong presiding officer, Senator Frank? Sa akin, pag nag-motion ay out of order yan. Ngayon, pwedeng i-appeal, sasabihin ng isang opposition senator, I appeal to the body, ibig sabihin pagbobotohan yung sinasabing out of order. Pag nanalo yung ayaw ituloy ang impeachment, yan po ay pwedeng dalhin sa Korte Suprema at pag ipagpilit na dapat i-convene as an impeachment court. At yan po ay tungkulin ng Senado, walang diskresyon na hindi mag-convene as impeachment court. Ngunit ang tanong, assuming that the Supreme Court says, oy, Mr. Senators, Senado, tungkulin niyo po yan, you gravely abuse your discretion, and therefore I direct you to convene the impeachment court. Kung sasabihin ng Senado, ayaw namin sumunod. Ang tanong, ano po ang mangyayari? Magkakaroon po ng constitutional crisis dahilan ayaw sundin ng Senado ang isang karapat-dapat na order ng Korte Suprema na sang-ayon sa saligang batas to correct grave abuse of discretion, and ito sa kasong ito yung hindi pagbuo ng impeachment court. Okay. Pwede ho ba natin balikan lang po yung nagdaan ko nyo pong maaalala para Senator Frank, no? Yung impeachment po ni CJ Corona, nung hubang dumating sa Senado ang articles of impeachment at nag-convene kayo into an impeachment court, ano po naging proseso bago magsimula ang actual na trial? Paano po ba? Pagdating po ng impeachment complaint sa Senado, yan po ay babasahin in open session. Pagkatapos mayroong mag-motion to convene the impeachment court. Pag na-approve po yan, at dapat mo-approve, magsusumpa po ang lahat na senador bilang senator judges. Bibigyan po ng pagkakataon ang na-impeach na official ng pagkakataon na sagutin ang impeachment complaint, at doon magkakaroon ng pre-trial. Ibig sabihin lang mga paraan para pabilis ang paglilitis pagkatapos nag-upisa na ng trial. Opo. Meaning po parang ano ho ito, yung mga copy furnish, yung po yung pong impeach official, and then kailangan ba bang magsagutan yan sa kanilang ano man ang tawag doon, memorandum ba yan o ano man, bago talaga mag-actual na trial? Gaano po kabilis o katagal yung prosesong yon, yung pong pagpapasagot sa kanila in writing?
subject to confirmation dahil hindi ko na nakikita yung impeachment rules. Ngunit sa pagkaalaala ko, binibigyan po ang respondent, ang impeached officer, ng 10 araw para sagutin. Pagkatapos po, pwede ring bigyan ng reply period, ang period to file a reply, yung prosecution. Ngunit dapat po ito all within reasonable time at sa aking tingin, lahat na itong period nito, i-comply dahil sa due process requirement at sa aking tingin, estimate lang, Ted, estimate ko lang sa Hunyo magkakaroon ng trial. Okay. Ngayon po, Senator Frank, kung doon po sa sagot ng impeach official, walang basihan yan at dapat yan i-dismiss, kumbaga motion to dismiss. Kapag ho ganun ang sagot, ano ho ba ang magiging dapat na disposisyon doon ng impeachment court? Dapat i-deny kaagad at ito po'y ministerial duty, hindi po pwedeng magkaroon, ma-dismiss na walang trial. Nakalagay po sa ating sailing batas, shall forthwith try the case. Ibig sabihin magkakaroon ng trial. Kaya dapat i-deny yung motion to dismiss as being inappropriate, as being out of order. Okay. So, Senator Frank, kapag ho ba na-convene na ang impeachment court at nagsimula na po officially ang trial, hanggang saan ho ba ang poder ng impeachment court sa mga subpina, particular po sa subpina duces tecum, sa mga dokumento po? Pwede ho ba silang magsubpina ng actual na bank records na nung nasasakdal? Pwede yan. Pwede po sa kapangyarihan po ng impeachment court yan. At hindi po ito theoretical. Sa kaso ni Chief Justice Corona, inyong malaala, linabas yung SALN, linabas yung bank record. Ganon din sa panahon ng impeachment ni Presidente Erap. Mayroon ding Miss Ocampo noon na nagdala ng records ng bangko. At nasa ating bank secrecy law, sa ating batas po, hindi mo pwedeng ilabas ang informasyon tungkol sa deposito ng isang tao sa bangko, exception po ang impeachment court, pag-impeachment trial. Kaya po may kapangyarihan ang impeachment court to subpoena these documents. At hindi po pwedeng harangin ito ng Korte Suprema. Opo, kasi nga po dito po sa Committee on Justice, if we observe na sila po ay hindi nagsubpina ng actual na bank records ng Vice Presidente, kung hindi AMLAC lang po na mga sinasabing records po ng transactions. So sa impeachment court, actual po na bank record niya, mismo yung kanyang actual na deposit ngayon at lahat ng kanyang records, withdrawals at deposits, maaari na pong isubpina ng impeachment court. Yan po'y klarong-klaro, Senator Frank. Klaro po yan para sa akin dahil yan po ay impeachment court. Kaya po hindi ginawa ito ng Kamara dahilan sa they took a very conservative approach. Ibig sabihin, yung resolve all the doubts in favor of the depositor kasi ang interpretasyon kung sila po ay nasa impeachment proceedings or trial ay kine-question dahil hindi daw po sila impeachment court. Kaya hindi po sila, wala po silang kapangyarihan tungkol dyan. Ngunit sa Senado po, sa impeachment court, wala pong duda, there is no doubt that it is an impeachment court which can subpina, na kaya isubpina ito mga bulk documents. At uulitin ko lang, may precedent na po ito, nangyari na itong panahon ni Chief Justice Corona at panahon ni Presidente Erap. Okay. Yung pong BIR records, doon po sa Corona impeachment, naaalala ko, ang naging basihan po sa release noon ay ang mismong pagpapahintulot ni Pangulong Aquino kay BIR Chief Kim Enares na ito ay buksan dito po sa impeachment trial. Kung hindi po ba gumalaw dito ang presidente gaya nung nangyari po sa impeachment ni Corona at ni Kim Enares, dito po ba may poder din ang impeachment court na pabuksan po yung BIR records ni VP Sara at maging ng kanyang mister?
subject to further study. Sa tingin ko mayroon. Hindi ko po malaala yung mga nangyari nung nakaraang impeachment. Ngunit sa ating pong batas, sa ating saligang batas, mayroon pong buong kapangyarihan, full powers, ang impeachment court to try the impeachment, the charges against the impeachable official. At hindi po pwedeng makialam ang ibang ahensya ng pamahalaan. Absolute po ang power ng impeachment court. Opo. Okay, so sir, kung sakasakali po ba na magsimula na ang trial mismo, ano po, as in, pag nag-resign ho ba ang Vice Presidente, ano ho ba ang nasasaad sa batas? Dapat ba bang magtuloy ang trial o titigil na yan kasi wala na po yung gusto ninyong patalsikin sa pwesto? Magandang tanong yan, Ted. Yung conviction in an impeachment trial, dalawa po ang penalty yan. Pag na-convict ang isang impeachable officer sa impeachment court, dalawa po ang parusa. Una, patalsikin siya sa kanyang tungkulin. At pangalawa, perpetual disqualification from holding public office. Yan po ang dalawang parusa. Ngayon, kung nag-resign ang impeachable officer, ibig sabihin maging academic yung penalty na patalsikin siya dahil wala na siya sa pwesto. Ngunit yung perpetual disqualification from holding public office bilang isang parusa ay nandyan pa rin. At yan po ay theoretically pwedeng ituloy at dapat ituloy at may tungkuling ituloy ang paglilitis ng kaso. Dahilan po mayroon pang penalty. Of course, Ted, ito po idadalhin sa Korte Suprema at lahat ng mga argumento ilalabas laban dito sa pagpatuloy ng paglilitis kagaya ng jurisdiction dahil sasabihin nila wala ng jurisdiction ng impeachment court. Ngunit for academic discussion, sabihin natin, sa atin po may basehan na ipagpatuloy ng impeachment court ang trial dahilan sa may isang parusa pa na hindi na-i-examine kung pwede. At yan po ay ang perpetual disqualification. Bigyan ko lang ng din, ito po ay hindi accessory penalty. Itong disqualification ay hindi dahilan sa siya po ay na-dismiss. Yan po ay independent penalty na pwedeng isama or dapat or pwedeng ibigay ng impeachment court. In the same manner as pwede rin po magdesisyon ang impeachment court lamang ng removal from office at hindi kasama yung disqualification. Tama po yan. In fact, may argumento na dapat pag na-convict sa impeachment trial, dapat i-specify ang penalty na perpetual disqualification and removal from office. Kung hindi mo po babanggitin yung isa doon, ay ibig sabihin hindi mo ina-apply ang penalty na yan for whatever reason. So, sa akin po, dapat para kompleto, yan po ay dapat magkaroon ng specify ang dalawang penalties. In fact, nangyari na po yan eh. Kung hindi ako nagkakamali sa kay President Estrada or kay Chief Justice Corona, ang hindi po nabanggit yung perpetual disqualification from holding public office. Kaya po, I think it was the case of President Estrada. Kaya po nakatakbo siya ulit bilang mayor o bilang pangulo pa dahilan sa wala pong parusa na perpetual disqualification from holding public office. Subject to verification, yan po ang aking naalala din. Okay, so well, assuming nga po no na ito po academic discussion, Senator Frank. So kung sakasakali po mag-resign during the trial, so wala na sa pwesto, moot na po yung isa, yung disqualification, paano magkakaroon ng due process doon kung hindi mo na mapapakinggan yung panig ng isa kasi nga she will no longer participate in the proceedings?
No, because yung ebidensya po for removal, yung ebidensya na yung ihaharap para po sa removal from public office, ganun din ang ebidensyang kailangan for perpetual disqualification. Pareho lang po yan, hindi po magkaibang ebidensya. Okay.